kotse ba? Feel kotse na. Okay, so here we are with another car spotting video for Phil Kotse. And as you can see, meron akong separate audio recorder. Mag-isa lang ako, may iPad pa ako. Bakit nga ba ganun? Well, that's because my co-host is on the other side. At may kasama siyang professional, kaya dapat medyo professional din ang look natin. So yun nga, kasama natin si Martin Aguilar, ang dad niya si Arjun Aguilar, and ang kanilang Pajero Fieldmaster na napaka-pogi. Ako may kasama rin ng pogi, mas modern, Isuzu MU-X. Diba? Hiniram ko pa yun just for this, papapogi lang. Pero yun nga, no, madaming kwento si Tito tungkol dun sa kanyang Pajero Fieldmaster and very interested din ako kasi aside that, mahaba ang history ng kotseng yan. So, wag na natin patagalin pa. Intro, biro, like, subscribe. Alam nyo na yan. Share nyo na rin, di ba? Tara! Basically, 20 plus years na to, no? 20. 20. 03 yan eh. May special bang kailangan maintenance dyan? Kasi itong mga bago ngayon, basically, basta wag mo ibangga, ipa-maintain mo within the service period, okay lang siya eh. Pero pag ganitong mga 20 years old na, may kailangan ba dyan special maintenance? Ako ba yon? Yung may maintenance? Meron ako maintenance. Oo. Ako rin meron eh. Sa high blood eh. Hindi. Sa maintenance, yun yung maganda sa mga dating mga kotse. No. Although less techy siya, yung maintenance hindi naman siya ganun alam mo yun, katindi. No. So, change oil, yung mga ganun lang. Alaga lang talaga. Wala siya, personally, wala naman na special maintenance ako na ginagawa. Dahil, well, siguro nga, itong Fieldmaster, very durable naman siya. And maganda naman yung pagkakagawa niya. So, wala talaga actually na special maintenance. Sa totoo lang, kung titignan mo to, halos lahat ng parts nito, original. Original pa. Original part. Original parts yan. Ang ginagawa lang namin dito talaga ni Daddy, alaga kami sa oil change. Yan, change Diba? oil, Oo, change oil. Alaga kami doon. Pati medyo maselan kami pagdating sa fuel na nilalagay, sa diesel na nilalagay namin. Pero before pa kasi, balik tayo dun sa nung nagbi-business kami, nung contractor kami. Ewan ko, kung siguro for the past ilang years na yon, dahil meron kaming 20 trucks na diesel talaga siya. Ang lang namin nun, isang klase lang talaga ng diesel or gas ang ginagamit namin. Ganun lang siya. Kaya naka-fleet account kami nun eh. Siguro nasanay na rin kami nung ganun yung kinakarga namin, and yung performance naman, wala naman kami nagiging problema. So, Ano ba kinakarga niyo nun? hindi, kasi meron kaming contract talaga noon na Caltex talaga na diesel. Alam ko, 3 lang ang ng Caltex noon eh. Gold, Dito. silver, at saka diesel. Yun lang yun eh. Hindi gaya ng iba, ang daming kung ano-ano pang, alam mo yun. So yun lang, yun yung namin. Pati yung service ng mga sasakyan, doon na rin. So, syempre, kung doon mo papaservice, ang mga lubricants niyan, yung mga Yun, yan, galing na rin ganun doon. din, galing din doon sa Caltex. Kaya hanggang ngayon, more on Caltex talaga kami nagpapakarga nito ni Airpat. Lalo na dito sa Pajero kasi diesel. Lalo na ngayon, may bagong product yung Caltex eh. Yung power diesel. Power diesel. Power diesel. Though, dati naman may Tectron D na eh. Di ba yun yung sinasabi nila? Tecron, ano ba yun? Tectron D. Oo. Ngayon, 2 times more effective daw yung power diesel. So, yun naman. Ang bibigay kasi nun sa'yo, sabi mo kanina, pwede na uminom, di ba? Kaya yun ang nilalagay namin para always at your peak. Di ba? Tsaka kasi iba yung, sabi nila, no, merong study na ginawa. Ito yung kino-contest ko kay Airpat.
may study silang ginawa na yung power diesel gives the car or the engine better protection. Lalo na ito, medyo 20 years old na nga, di ba? Better protection, tapos improved acceleration, and then yung fuel economy nakakatulong. Kasi mas nalilinis yung injector. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Nalilinis yung fuel injectors, lalo na diesel. Yun yung isa nating dapat inaalagaan, yung mga injector nung ating makina. So yun yung mabibigay, kaya Caltex pa din yung ginagamit namin. Although siguro sabihin ng iba, bakit hindi ibang brand gamitin mo? Preference namin yun . Tsaka it's backed by a study na nilalabas ni Caltex. So wala namang masama kung maniniwala tayo doon. Tsaka ba't naman nilalabas yung study kung hindi totoo? Well, Tsaka isa pang gusto ko ron, well ako personally ito pinakargahan ko to, 500 nga lang. Pinakargahan ko ng power diesel kasi meron silang less foam. Ayun, yung pa. So parang mas accurate yung bawat karga, hindi siya nagfo-false reading Oo. sa kotse mo. Lalo so kung 500 talaga yung nakarga sa'yo, walang hangin. Hindi tulad ng iba na sinisili pa ng gas boy. Pinapaano pa, one pinch lang, sir. Ganun. Wala na. Oo, kasi ako, pag nagkakarga ako, pinapapiga ko yung hose Napigay mo yan. Meron pa yan. Tsaka di ba pag yung tak-tak pa, Oo sayang eh. Tsaka nag-aano rin kami dito ni Daddy, yung injector cleaner, meron din yung sa Caltex . Alala mo yun, Dad, yung nilalagay natin? Dapat, Kalimutan lang yung eksaktong pangalan, pero may ganung product din sa Caltex. Actually, very helpful yun kasi di ba ang diesel, malakas ang carbon buildup niya sa loob. Oo. Kaya yung isa kong tropa, hi Jerome, siya, mekaniko din siya. Ang sabi niya, maganda raw talaga yung gamitin. And ang tip niya is, pag una mong lagay, dapat yung gasolina, yung level, yung diesel, medyo pa-empty na, di ba, Dad? Tsaka mo siya ipupuno doon, dinahaluan mo ng gas, ng diesel din from Caltex para maganda yung maging linis dun sa injectors, lalo na sa injectors nung diesel engine. Oh. Yun siya. kasi yan din naman yung advice nung mekaniko ko Magkaiba kami mekaniko. Partida ka pa, yung mekaniko ko putol to. Oo nga pala. Napakita nga yun sa akin kagabi. Oy, iba Oo. yun. Solid yun. Isa lang kamay nun, pero nagbababa ng makina yun Siya lang mag-isa. Iba yun. At least, yun, talagang sanay. Na-feature na niya yun Oo, back then. Magaling siya yung- Magaling talaga. Talagang, sa totoo lang putol yung isang kamay niya. Yung left niya na dahil sa paputok, naputukan Oo. niya. Oh. Bata pa siya, putol na yon. Kaya ang tawag namin doon si putol. Oo, Pero si Kuya maganda Jojo, doon, mas nakakatipid ka. Kasi isa lang kamay niya Tayo, nakalahati lang bayad ko sa'yo. Kalahati Isa lang lang kamay libo. mo Oo, kalahati lang nagtrabaho sa'yo Alam mo, kaya Diba? minsan kinakantsawan ka ni Kuya Putol. Di ba? Pero- Pero sinasabi nga niya na, dahil dito sa amin may malapit na Caltex Oh, yung pababa yung dyan. pagbaba lang dito, may Caltex. For some time, nag-shift ako ng... Kasi yung Caltex dito, magulo yung management, bukas-sara, bukas-sara. Ah. So, nag-shift ako. Tapos noon, dumating yung point na yung nag-manage nitong Caltex dito, yun yung kausap namin before. Nung may fleet account kami. Parang Kaya bumalik. nung bumalik na ako. So, since then, ayun na, bumalik na kami. Tapos may discount pa sa Landers. Oh, di ba? Oo. Oh, Yun iba, nga malaki lang. din yung discount sa Landers, sayang din yun So, talagang until now, Caltex ako. Sabi niya ang maintenance niyo sa kanya is quality oils and fuels lang. Pero syempre may wear and tear sa parts. So far, ano yung pinaka-expensive na repair na napagawa niyo sa kanya? Mechanical, engine, wala. Oo, wala. Ang malaki lang nagastos ko pa dito so far, kung malaki na nga yun, aircon. Magkano inabot? Mga 26. Laki nga. Pinabago niya na lahat di ba? Kasi, well, nakailang balik, parang hindi niya makita yung diferensya. Sabi ko, palitan mo na lahat. Maraming ang pera si Tito. Nagulat nga ako. Lahat? Bakit mo ginawa Palitan mo na lahat. Para, alam mo Pero yun, effective naman. Magja-jacket ka hanggang sa loob. ngayon, sabi nga nung gumawa nung mekaniko may libreng jacket ka dyan. So hanggang ngayon talagang malamig siya. Kailan yun? 2 years ago? Hindi, last Hindi, year. last year lang Parang yata. last year lang. Oh. Oo. Kasi sabi niya sa akin, sige boss, iwan mo sa akin yung Pajero mo. Pag yan di ko napalamig, wala kang babayaran. Kaya one day ko iniwan sa kanya, pagkuha ko, talagang maganda. Hanggang ngayon, maganda yung
cooling system niya. So bagay, medyo mura yun, considering 20 years old na yung Oo, kotse. sabi ko nga, pwede na din. O tsaka ano yan magkahiwalay kasi yung aircon niya sa likod, Tsaka sa harap. Oh, Hindi kagaya nung mga iba ngayon, pagpatay yung sa harap, Blower blower na ka lang. lang sa Oo. likod. Ito hindi. Pwedeng Kahit malamig patay pa yung sa harap, malamig pa din yung binubuga nung sa likod. din. Mhm. Oo. Alam mo naman si Danny, ayaw nun na mainit. Yung Kasi wag na natin pakialaman yung katawan. Baka tamaan ka eh. ilag. Baka tamaan ka. So yun, kung sasabihin mo major yun, well, yun lang. Although nagpalit na kami nung idler arm ba yun? Parang mga ganun. Mga ganun lang. Mga Maliliit lang. very minor na ano lang. Na walang mga major pinapalitan. na. Pero major, wala. Isa pang malaki na gastos ko diyang gulong. Oo. Well, oo. Oo. Nagpalit tayo. Palit ako ng lahat ng gulong. Yung reserba nga niya, original eh. Oo. Talaga? O2. Ay, hindi, O3. O3. O3 yung manufacturing date nung reserve niya. O3. Sabi ko, original pa pala to. Ayos. So, pang-display na lang yun, Daddy. Pero yun nga, sabi ni Daddy, wala talagang binigay na sakit na ulo to sa amin sa mechanical aspect. Tapos, yun nga, yung maintenance lang na ginagawa talaga namin dito ni Daddy, gaya nung nasabi ko kanina, is that alaga lang kami sa change oil, tsaka dun sa paggamit ng quality fuel. Which, yun nga, nakita nyo naman yung story namin na Caltex yung talagang pinipili namin na fuel. Even sa, di ba? Oil mo, Delo. Delo. Oo, di ba? Kaya yun talaga. Kasi bukod sa nakasanayan na namin, parang hindi na rin kami naghanap ng iba kasi walang namang naging major problem din when it comes to using that kind of fuel. Oo, kasi kung hindi kumakarag-karag Oo, no? Pag eh. yun ang ginagamit. Oo, totoo. O kasi hindi niyo nire-recommend nung mekaniko namin eh. Hindi niya na-recommend dahil kumakanta yung Delo. Dati, Delo. O, alam ko na yan. Doon ka papunta eh. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako, oy. Hello? Mga classic lines yan. Alam ko na yan. Delo nga dyan. Delo. O, di ba? Tapos gusto ko din yung kasunod dun eh. Ko. O, di ba? Bastos. Kasi nung nakilala ko si Martin ng 2016 sa Auto Deal, nagkausap kami dati about dream cars. Tapos, sagot niya dati, Pajero Fieldmaster. Alam mo yung very enthusiastic siya doon. And ako bilang hindi naman kami, parang hindi kami dumaan sa SUV era nung kabataan ko puro kami sedan. So hindi ko gets yung ganong enthusiasm. And gayon nga, meron na kayong Fieldmaster. So bakit parang inasam-asam niyo talaga siya? Dan, Well, bago siya sumagot, maganda yung kwento dyan ni Daddy. well, actually, ano yan eh, when we were starting work, yan, way back mga late 80s, early 90s, kikita ko na yung Pajero na yan sa sa mga boss namin. So, sabi ko, ang ganda ng tindig nito Parang okay. Although hindi ko nakikita yung interior, kasi hindi pwedeng pasukin yun no? So, sabi ko, okay. Basta someday, kakaroon ako niyan. Yun yung nasa mindset namin. Actually, hindi lang ako yung tropa namin. Yun talaga yung baga inaasam-asam namin. Although, nung nagpakasal ako, siyempre iba na yung iba na yung priorities ko. So sabi ko, okay, set aside ko muna yan. Sinet aside ko, nag-start kami nung wife ko, nung mami niya. Shout out nga pala kay wife. Si baby. Okay. Ang una namin talaga sasakyan noon, Lancer na L-type. So dahil dalawa lang kami, okay lang 2-door. So pero nung dumating na si Martin, si Danny, medyo lumalaki, mahirap pumasok sa 2-door, nag-decide kami, kumuha kami Light Ace. So yun, mga year, na yun siguro, mga 89, mga 89, 90s, ganon. Pero So, di ba 91 ka? 91 ako, Dad Ha? Baka na... So, Hindi, 90s 90s nga, na. kaya nga may S okay, so mga 92, 90. Oo, kaya nga 90s na Ano ka ba? Pinagbuntis ka, 1990 Oo nga naman, no? Di assuming na lalabas ka din. Oo. Daddy ko yan, Kulit no? Oo, sige, kwento. Okay.
So ayun, nag-ano kami na nag-light ace, pero andun pa din yung ano, L-type. yung L-type. Oo. Oo, hindi pa rin naman namin dinispose. So nung siyempre, kailangan level up, Mm-mm. binenta namin yung L-type. Kumuha kami nung GSR. Two-door Unang din. labas nung GSR yon. Manual pa yon. Mm-mm. Yun yung unang labas na may remote sa Steering wheel. Oh, okay. Oh, yun. So, nung kinuha namin yon, okay siya. Ang ganda ng performance noon. Kaya lang, medyo malakas sa gas. Kaya, sige lang, diretso lang. Although kasi yung father-in-law ko, mahilig sa sasakyan. Mm. Bili ng bili. No? So, nung lumaon, na-involve ako sa church. Oh. Yun, yung sa Couples for Christ. Ang hinawakan ko na ministry is Singles for Christ and Music Ministry. So, hindi siya kasya sa Light Ace. Mm. So, marami kang gamit nun eh. Madami, dahil may keyboard, may amp. So, kailangan ko mas malaki. So, we decided na i-let go yung GSR at saka yung Light Ace. Kumuha ako ng High Ace, yung Super Grandia. Mm. So yun na yung ginagamit namin na pang service lang, yung Grandia. Mga year 2000 siguro or so. May mga ano na kami nalalabas nga yung Pajero, Fieldmaster, yung father-in-law ko. Hindi namin alam nagpa-reserve na pala Oh. ng Fieldmaster. So dahil siyempre Fieldmaster siguro bago, ang daming nakapila. Mm-mm. So, ang tagal. Tapos, dumating yung point na yung free agent namin, na kaibigan namin, inalok yung father-in-law ko ng ano, yung MB, Muso. Oo. Actually, Sangyong yun eh. Oo. Sangyong yun. So, noon, yun, nakuha namin yun, yung Muso. So, ako, wala na, sabi ko, okay. Wala na yung Pajero. Tapos, So, bigla na lang. wait lang. Kinuha niyo yung Muso dahil marami nakapila sa Fieldmaster. Oo, ang tagal kasi nung Fieldmaster eh. Insert okay. Oo, dahil mahilig nga yung father-in-law ko, tsaka MB yun eh. Oo. MB yun eh. So ganon. Ang nangyari noon, parang sinabihan lang ako ng father-in-law ko, uy, punta kang Diamond Motors. Sama mo si Bogart, yung driver. Sabi ko, sige ho. Akala ko naman, wala lang, pupunta lang. Pagdating doon, inanap namin yung tao na sinasabi niya. Yung pala, lalabas na itong yung Pajero na releasing Fieldmaster. na. So parang hindi ko lang sure kung 2000 o 2001 yon. Pero bago siya. So yon, sabi ko, uy, okay. Kaya lang, ang ano namin noon, dahil nga sa hilig ng father-in-law ko sa sasakyan, at totoo lang, yung sasakyan namin halos umabot ng 10. May Muso, may BMW. 3 series. Oh, may na BM pa kayo. 320i yata yun. Tapos may 2 Honda Civic. Grabe. Oh, may Exalta. Kasi yung father-in-law ko, pag may lumabas na bago, gusto niya, meron siya eh. Although, hindi naman kasi, dahil ang business namin noon, third-party contractor kami ng San Miguel tsaka Coca-Cola. So, malaki yung parking. Oo. So, anyway, so walang nagiging, wala naman nagiging problema. Kaya lang, dahil nga, siguro, dahil sa dami, hindi na ba nagagamit lahat, Mm. so eventually, nagdi-dispose kami ng sasakyan. And yung Pajero na kinuha namin na Fieldmaster, may nakagusto. Eh, ang ganda ng price. Yung asking nung bibili. Oo, ang ganda ng offer niya eh. So, kahit ayaw ko, wala akong magagawa. Father-in-law ko yun eh. Ah, okay. So, binigay na niya. So, naiwan lang sa amin noon parang yung High Ace, yung BM, tapos parang may Altis din, tsaka yung Exalta, tapos Hilux, parang ganon. So yun. So, inano na namin na, sige, okay na tayo dyan. Dahil, alam mo, yung hindi naman ganun kakailangan. We settled for the High Ace. Kasi nga, mga bata sila, Oh, alam mo naman pag nasa family. sasakyan, gusto, lalaro-laro, yung mga ganon. So, yung High Ace ang naiwan sa amin. Mm. So, nung dumating yung time na medyo malalaki na sila, parang hindi na namin kailangan yung ganung kalaking sasakyan, yung High Ace. So, dinispose ko yung High Ace.
kumuha ako nung second hand na Honda Accord. Ay, grabe, ang ganda. Ang ganda nun, siguro mga 3-4 years ko ginagamit yung Accord. Kaya lang, nung time na talagang pataasan ng pataas ang gas, Oo. dinispose ko na si Accord. Ang pogi ko dun sa Accord eh. Oh, wala kasing tint yung Accord na yun. Walang tint. Kulay itim, naka-leather seat. So, kahit mainit, okay lang sa Ang kanya. pogi ko dun eh. Mas lalo akong pumopogi eh. Sige, Dad, pagka may comment down below kung naniniwala kayo. Oo, tuloy mo kayo. So yun, yun, may nakita kami na sa friend din ni Mart na big body. Mm. 95, So, 94. parang 94, 95 na big body. Nung chinek ko, ang ganda. As in, stock na pati yung itsura niya, Even the radyo, Dad. yung radyo nga, Toyota na... Cassette pa yun, no? Cassette Oo. pa nun eh. Oh. Oo. So, kinuha ko yon. So, yun yung ipinalit ko dun sa Accord. Tapos, nung nawala yung father-in-law ko, may naiwan siyang isa na Nissan Sentra. So, nung, di na sa akin din yung Sentra, tsaka yung big body, may nag-offer naman sa akin ng magandang price dun sa Sentra. So, dinispose ko din. Tapos, yung pamangkin ko, in-offer sa akin yung big body na US version. As in, ang ganda, puti, diplomatic siya eh. Oo. Diplomatic siya eh. Tsaka yung engine niya iba kasi 1.5 yung displacement. Oo, pati yung ilaw, tapos oo, naka-lowered. So, ang ganda. So, kinuha ko yun. So, nangyari, naging dalawang big body. Isa sa kanya, isa sa akin. Dumating yung point na yung isang big body naman nagustuhan ng friend niya. Oo. So, dinispose ko. Sakto naman, may nag-offer sa akin ng adventure. Yung friend ko, sabi niya, pare, may paalis na teacher, ganyan-ganyan. Na-offer yung Mag-ibang adventure. bansa, ganon. Oo. Ano siya eh, teacher siya sa International School Manila eh. Okay. So, yun Mayaman-yaman. adventure. Nung tinignan ko, maganda. Swerte kami sa second hand eh. Magaganda yung nakukuha namin ng mga second hand. Tapos pag binenta ko, tumutubo pa ako. No? So yun, nag-adventure kami. Kaya ako naman kasi kinuha din yung adventure. Dahil nga nagsaserve din ako dito sa church. Ginagamit ko siyang service pag bibili kami ng bulaklak. Pupunta kami ng Dangwa. Malaki siya. Malaki siya. Tsaka, siyempre, minsan, kailangan mo rin yung medyo malaking sasakyan. So, naiwan sa akin yung big body na US version at saka yung adventure. Tapos noon, may nag-offer naman sa akin na Altis. 2008 ba yun? 08 na Altis. Yan, yung nakita ko ng dala ni Oo, Marlon. yun. Yung, Nag-meet na pula. Oo, yung ang tawag namin si Blaze. Oo. So, yun. So, ang ganda din. So, kinuha ko yun. So, nangyari, yung big body, yung Altis, at saka yung adventure. Ginawa ko yung big body, dahil wala nang parking, sinabi ko dun sa mother-in-law ko na kung pwede, sa kanila na muna i-park yung big body na white. Kung gusto nilang gamitin, gamitin nila. Eventually, kinuha na rin nila. So, naiwan sa akin yung Altis at saka yung adventure. Ngayon, mga bandang 2019 yata yun, may nag-offer sa akin ng, hindi ko lang sure kung 1999 na Pajero yun. Yung isa pa. Parang Oo. maroon siya eh, maroon. Na lolo ni Inigo Pascual. Na kaibigan din namin. Catching feelings. Ino-offer sa akin. So sabi ko, okay, sige. Ang ginawa ko, nilet go ko yung adventure. Nilet go ko yung adventure. Tapos nung kukunin ko na yung Pajero, biglang nag-back out. Hindi ko alam why. For one reason or another, nag-back out. So, hawak ko na yung pera ng Pajero. Since then, naghanap na talaga ako ng Pajero. Pero this time, talagang field master. It took us several months bago namin to nakuha. Actually, ito parang pang 5 na. Pang-limang tinignan nating unit. Na yan, tinignan namin na unit. So, sige. Saan kayo naghanap nun? Saan kayo umabot? Nakakarating kaming... Cavite, Indang, Imus, tapos
bandang QC. Oo, Yan. oo. Talagang hinanap namin. Kasi ayaw namin ni Daddy mag-settle sa Pajero na Field Master na pwede na. Gusto namin syempre yung sariwa pa, yung hindi sakit ng ulo, di ba? Dad? Sa bagay Tsaka kasi maarte siya sa kotse. Kunyari lang yan, walang ano sa kotse. tsaka ano nagdaan kay sa brand new na Field Master. Oo, so alam Oo. niya. Oo. Oo. Tsaka yung isang pinsan ko, kabisado niya makina ng yung 4M40 ba yan? 4M40. Yes, sir. 4M40, kabisado niya. Kaya kasama ko siya parate. So yun, ang ending, nakita namin to. Itong Pajero na to, sa Imus to eh. Imus, Cavite. So sabi ko dun sa brother ko na taga Imus, check mo nga. So pinuntahan niya, tinignan din niya. Ano yan, mukhang okay naman. Yun. Tapos to our surprise, nung tinignan na namin to, nung nakuha na namin to, all stock. All stock. Maniwala ka yung sa likod nung pinto, Oo. may lagayan ng tools doon eh. Kumpleto. Ando Pati yung kanyang trouble light na flashlight na nasa likod, Oo. Torch, yung tawagin. yung parang torch na sinasaksak sa lighter, andun pa din. So sabi ko, di okay. Tapos tinest drive namin, okay naman. Ayun. Kaya kinuha ko na siya. Ilang taon din yun no? Mula nung nabenta niyo yung unang Field Master niyo. Bakit gustong-gusto niyo yung Field Master? Kasi kasabayan nito yung mga Isuzu Trooper, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, parang ano yun parang sa akin golden age of Japanese SUVs sa Pilipinas. So bakit nangibabaw sa inyo yung Pajero Field Master? Field Master pa to be specific. Yeah, actually yung Trooper, yung LC, Land Cruiser, yung Patrol, okay naman siya eh. Kaya lang, sa tingin ko parang masyado siyang malaki. And medyo mas pricey siya nun eh. Yung mga time na yon, medyo mas pricey siya kasi gamit talaga yan ng mga high-end eh. Tapos, itong Pajero, yung body niya, hindi ganung kalapad, hindi naman ganung kaliit. And laki ko pa naman. Sabi ko na nga ba, Diba? papunta dun eh. And laki ko pa naman. Oo. So sabi ko, mukhang parang mas okay na nga yung Pajero. Actually, yung father-in-law ko, kaya Pajero din kinuha niya. Kasi nga bagong labas eh. Bagong labas yung Field Master eh. Mahilig siya talaga dun sa, alam mo yun, yung unang saltada, gusto niya, meron siya. Oo. Mas mayabang sa akin yun eh. Sorry. Baka mamaya balikan ako nun eh. So kaya yung Pajero ang talagang ano namin. Tsaka ano eh, ewan ko, kasi yung Pajero parang may status symbol siya eh. Na alam nyo naman yung mga panahon noon, mga naka-Pajero, si General, Oo. si Governor. si Commissioner, si Governor. Di, kunyari, Governor na rin ako. Ganun siya. Kung baga sabihin mo ng obsession, na-obsess kami sa Pajero. Na-obsess kami sa Pajero. Kaya ayan siya. Pero totoo lang, may bumibili na nito eh, mga 2 months ago. Hindi kami nagkasundo eh. Ang common denominator namin, ayaw namin. May kumukuha na sa kanya. Ganda yung price. Nasa, biro mo ha, Huwag kang mag-drop. Oo, huwag yun na sabihin. ganun Mamaya yung dumami price offer. sa ganyang age ng sasakyan. So, Gets. sabi ko, okay. Pero kasi ako, Dad, nakikita ko kasing isang reason kung ba't gusto ko siya i-keep. Kasi end production na siya, di ba, sa global. So may chance siya na maging isang, what? You can call it classic car in the near future. Sana maging ganun. Mas tataas value niya. Okay. Well, totoo yun, sa'yo. In the near future eh. Ilan na lang yung future ko. Matagal ka pa, Dad. Matagal pa tayo dito. Magsi-senior na ako eh. Haba pa yun. Kung Kung mga may ID 20 na years kayo? yung near future mo. Sabi ko sa'yo, may sure ka bang siya yung gines natin? Good luck. Kung mga 20 years yung near future mo, good luck. Kasi nung wala pa kayong Pajero, parang nagdaan kayo sa slight phase na puro sedan talaga ang kinukuha nyo. So bakit parang aside sa obsession, may iba pa bang reason bakit kumuha ulit kayo ng Pajero nung may nung may pera na kayo? Lagi naman kami may pera.
Yabang, no? Sorry. Joke lang. Hindi ako ready sa... Joke lang. Oh. Hindi. Actually, nung dalawang big body, di ba sabi ko nga, pinalitan ko ng adventure. So yung adventure, kaya ko din siya gusto, parang look alike siya nung Pajero parang- Baby Pajero siya eh. Kumbaga baby Pajero siya. Kung titignan mo na biglaan, alam mo Pajero pero adventure pala. So, andun pa rin yung In a way, urge. may touch pa din. No? Andun pa din yung urge na Pajero talaga. So, nung dumating nga yung time na nagkaroon ng opportunity na makakuha ng Pajero, talagang ginrab namin yung opportunity na kunin yung Pajero. Pero bakit para sa inyo worthy i-keep ang ganitong sasakyan? Considering almost classic na siya by technicality. Kasi ako may Celerio ako 2016 and bala ko siguro maximum 10 years. So, or kung may mahanap ako na Honda Jazz na sporty blue metallic, kasi laway na laway talaga ako Oo, ron. ganda naman talaga. Pero yun nga, bakit dito kinikip nyo pa rin siya? No, ikaw, Dad. 33 years na ba kami mami mo? Sure ka dyan, Dad. Parang 1989 eh. O, magta-33 na nga. Magta-33 na kami nakasal. So, kung yun nga, 33 years, di ko pinalitan eh. Wow, Oo. wala papunta. We! Outside ako lang buka mamaya. We! Na actually, siyempre kung yung gusto mo, nakuha mo, bakit mo bibitawan? Nasa yun eh. Di ba? Nasa yun na. Tsaka wala namang binigay na problema eh. Mas wala pa nga ang problema dito kaysa sa mami niya. Ito lahat functioning. Naghahanap po siya ng bagong bahay. Baka pwedeng rent. Ito lahat functioning. Mami niya, hindi ko alam. Pero sabi nyo kanina, may buyer kayo. Muntik na. Tinignan na yun eh, no? Oo. Naimasmasan lang kayo, no? Oo. Hindi, kasi nga, kung kukunin ko yung, igagrab ko yon, okay. I-dispose ko din yung Altis, makakuha akong brand new. Makakuha akong brand new. Kaso, pag kinumpare mo siya si Tito FM, yan, tignan mo na lang. Kayo na bahala, tumingin. Ayoko magsalita. Gusto ko yung gano'n niya. Tignan mo na lang. Bahala, ayo. Pero hindi kasi iba talaga yung appeal para sa amin nitong Pajero Fieldmaster. Respetado pa din siya hanggang ngayon. Actually. Sa totoo lang. Tsaka kung may makikitang Pajero sa kalsada, laging almost probably Fieldmaster Oo, siya. Hindi yung mga mas classic or yung mas modern. Yung mga BK ba yun? Oo. nagbigay Di ba nga. Burger King yun? Hindi. Magpapa-Burger King ba kayo? Ha? Sige, Ben. Hindi, ano siya eh, sa totoo lang, respetado pa siya hanggang ngayon. Tsaka, syempre, kung may konting yabang ka, pag nakapajero ka, alam nila na, uy, dating mayaman na to, may pajero to eh. Dating ba? Hindi to bagong yaman lang, dating mayaman na to. Hindi, joke lang. Baka makidnap ako eh. Baka makidnap ako. Ewan ko sa'yo, Dad. In terms of mods naman, may anong mga ginawa na dito or balak nyong gawin? Ano ba, mods? Modification. Ang teteng na. Relax. Malay ko sa mods. Modification, wala. Yeah, wala. Walang modification. Kung sasabihin mo modification, yung pinilitan ko lang siya ng radyo. Yun lang. Ang nangyari kasi doon, yung pamangkin ko, parang... Kasi ang original nito, sa naalala ko yung may CD changer, di ba? Cassette. Cassette ba? Cassette. Hindi pa yung CD. Hindi, pero nakatago pa yun. Alam ko, nakatago pa sa akin yun. Oh. Oo. So anong pinalit nyo? Hindi, yung pamangkin ko kasi, dinispose niya yung CRV niya na yung Touchscreen ang tawag na doon, Pioneer. touchscreen na Pioneer. Oh. Sabi niya, Tito, aalisin ko to. Anong balak mo? Sabi ko, hindi, kung ano, kunin ko. Yun lang yung pinakabit ko. Kasi sakto yung sukat dun sa pag inalis sakto eh. yung stock na radyo. Sa bagay, dati may standard size yung mga yun eh. Oo. Oo. Although, hindi ako nagraradyo. Sila lang. Kaya sila yung nakinabang, di ako. Oo, kasi may mga Bluetooth, yung mga ganun. At least may Bluetooth. Eh, hindi mo mga marunong nun. Pero yun, other mods, So wala. aside doon, Wala. pero tinago niya yung original. So
if ever kailangan siyang i-all stock ulit, kayang-kaya lang. Pwede. Oo, Yung pwede sinasabi naman. nilang period correct. Oh. Pwede pa. Oo, pwede Tsaka naman. dad, yung busina mo, iniba mo. Yun lang. Kasi ang busina nito, pit-pit eh. Pit-pit. Masyadong naliliitan siya. Oo. Parang pag dumadaan ka, pajero ka nga, pit-pit. Ayaw kay respeto eh. Palitan ko nga nung boss ba yan? Sponsor na naman ng boss, no? Hindi pa. Pero boss nga ata yan. Oh. Alam ko boss yan eh. Oo. Kailan nyo ito nilalabas para i-drive? Hmm. Tapos malayo pa ba natatakbo nito despite its age? Usually to noon, ginagamit ko sa office. Ang office nyo is Makati, Makati lang. din. Oo. Ayala lang. Short distance lang. Makati, bahay. Yun lang naman ako eh. Opisina, bahay, simbahan. Opisina, bahay, simbahan. Hindi na ako pupunta sa Happy. Okay? Aquarium, Ganun lang pumupunta siya. kayo. Ha? Aquarium, pumupunta kayo. Hindi, gumawa na ako sarili yung aquarium. Kala, hindi pa kayo nakapunta sa Ocean Park. Hindi pa. Yun Oo. Malalaki masyado yung nando sa Ocean Park. Yun. So, ganun lang siya. Kaya lang, nung time na yung parking sa office, ang dadaanan ko kasi, paakyat sa parking, makipot. Once ko lang siya sinubukan, nahirapan ako dahil nga malapad siya. Tight yung yung paakyat ng parking eh. So, since then, ang ginagamit ko na, yung Altis. Dahil tamang-tama siya dun sa parking. So yun, ginagamit ko siya pagka coding yung Altis. Pero long drive, mas ginagamit namin siya dahil una-una, mas maluwag. Pangalawa, malakas yung aircon. Yung Altis, malakas ang aircon, kaya lang walang tint. Wala na naman Dahil mas pogi yung walang tint eh. Totoo lang eh. Mas pogi yung walang tint, naiinitan sila. Oo. Mainit sa likod. So, yun. Ngayon, kung merong gusto mag-sponsor ng tint, di pa tint ko yung Altis ko. Pero alam ko merong mga tint ngayon na transparent pero heat rejecting eh. Mahal eh. Medyo pricey lang. Oo. Eh di, tawagin natin si paring RM ng Cavite. Ayan. Hi, RM. Altis. Ngayon, kung gusto mong dagdag, patagdag mo na rin itong Pajero. Wala namang problema sa akin yun eh. Ito ba, kung sakali, gusto nyo rin transparent yung tint? Oo. Gusto ni daddy talaga. Gusto ko talaga kita ko. Hindi, mahilig kasi siyang kumaway. Kasi sa community Counselor pala. Oo, sa community kasi namin, marami siyang tropa dito. O baka sabihin, suplado ko. Oo, Mr. diba? Congeniality yan eh. Diba? Sa bagay yung tint niya pang congressman eh, no? Hindi kita talaga yun nasa loob Kaya eh. gusto ko yung kita ko. Ayoko nung sayang naman. Ba't itatago? Gusto ko yung... Ikaw ba gusto mo yung heavy tint? Gusto ko yung tanong ko kung saan nilalabas pa ba para i-drive eh, no? napunta tayo tayo sa face value eh. Hindi, ano yan, ang pinakamalayo nito, Batangas ba? Batangas yata. Parang Batangas. Hindi ko pa siya nasubukan sa Baguio. Kasi nga pandemic eh. Oo. Nag-pandemic. Tsaka grabe na rin traffic sa Baguio eh. Oo. Ngayon, kung gusto nyo masubukan na Baguio, tapos susukatin natin yung consumption ko nung power diesel, di sponsor ng Caltex. Daling ko siyang Baguio. Di ba? Hindi ako ready sa edad. Ganun lang naman yun eh. Pero ngayon, di ba may Altis pa kayo? Meron. So coming from the Altis, hindi ba kayo nahihirapan mag-adjust or nahahaselan pag lumilipat na kayo dito sa Pajero? Kasi yung Altis, ang ganda i-drive nun eh. 2012 yun, di ba? Yes, 2012. Well, kung i-compare mo yung handling, siyempre mas maganda yung kotse. Kaya nga SUV eh. Di ba? Kaya nga sports utility vehicle, sporty eh. So, matagtag ka. Konti. Di ba? Ngayon, kung gusto mong sedan, pang-executive yun eh. Di ba? Pero hindi ako nahihirapan eh. Sabi nga niya, parang baka pagka maglo-long drive ako lang mag-isa, yung Altis na lang gamitin ko dahil baka mahirapan ako dito. Mas gusto ko to. Una, mas safe ako. Feeling ko lang, mas safe ako dahil ang kapal nito eh. Di ba? Tapos, dahil mataas. Mas mataas siya. Ang laki ko. Kita ko lahat. 5'4". Sa Altis, kita ko yung manibela lang. Medyo baba, low Diba? ride. Oo.
Wala pang height adjuster yun? Yung upuan Meron niya? naman, sa Altis, meron Oo. din. Oo. Meron naman. Pero Pero kasi kasi iba mababa yung- yung overall height niya. Yung commanding view yung habol ni Daddy pagka nakaano. Although ako, pag nagdadrive kasi ako, hindi man ako tumitingin ng karsada eh. Basta diretso lang. Ganun lang yun eh. Sabagay, ang hirap sa mga sedan minsan, no? Parang pag ako gamit ko yung Celerio, yung line of vision ko, paanong mga nasa jeep eh. Oo, pwedeng Parang ganun. or tambot yun ng truck, Yun ganun. nga eh. Tsaka may blind, ano siya eh, may blind spots siya. Oo. Hindi gaya nito, dahil mataas, kita mo lahat. Di ba? Tsaka mas manipis yung pillar niya dito dahil sa A. Oo. Oo nga. Oo, kasi sa Altis kasi medyo makapal yung pillar. Malapad yung ano nun eh. Oo. Oo. Which is parang common sa mga modern cars ngayon. Oo, oo. Mas makapal na yung A A-pillar. pillar. Kasi nilalagay airbag din yun. Actually, hindi ako nahihirapan dito i-drive. Okay pa ako dito. Tsaka relatively magaan yung steering wheel nung Pajero for an SUV. Hindi siya ganun kabigat. Oh, ano naman siya. Well, kung compare mo nga sa kotse, syempre. Layo. Oo. Oo, pero... Pero on its own, hindi. Tsaka kasi pagka ako ang ano ko lang, ang thinking ko lang, pagka yung masyadong malambot yung steering wheel, parang takot ako. Actually. Alam mo yun, yung konting ganun-ganun lang. At least ito, pag hinawakan mo, pirmis ka. Oo. Firm yung ano mo dahil hindi siya ganun kagalaw. Pero steering-wise, okay naman. Nakaya ko pa nga na isang kamay. Sa ano pala, sa highway, stable pa siya. Wala siyang problema mag 100. Ito? Oo. Walang problema. Wala. Ang may problema na mag 100, ako. Kasi ang takbo ko hanggang 80 lang eh. Hindi, madalas Doon ganun kayo si Daddy. komportable. Huwag mo akong patakbuhin ng matulin. Sawa na ako magpatakbo ng matulin eh. Ganun din eh, makakarating ka din. Ilang minutes lang naman yung difference. 10, 15 minutes. Pero What minsan is- kasi, kaya nag-run ako ng 100 kasi napataas ko yung RPM para matanggal ng carbon. Yun nga, yun yung sinasabi sinasabi nila na Oo. minsan irat-rat mo, nila. Oo. batakin mo para, alam Medyo mo may yun. exercise. Oo, well, ganun. Yun lang naman. Pero mabagal din ako mag-drive, so okay lang. Abagal ako mag-drive. So sa kwento nyo kanina, ang dami nyo napagdaanan sa sakyan, no? Tapos ngayon, sa trabaho pa namin ni Martin, I'm sure nakakasakay kayo sa ibang test unit niya. Tulad nito, mga bagong labas ngayon na sasakyan. So sa mga napapansin yung features or na-experience nyo na features ng mga sasakyan na yon, ano yung parang something na gusto nyong sana meron dito sa Pajero Fieldmaster nyo? Yung mga nasasakyan ko na test unit nyo na mga SUVs, medyo, alam mo yun, smooth yung ride talaga compared sa Pajero. Pero sabi nga sa'yo, SUV yan eh. So, may ano talaga yan. May tagtag yan. Pero yung sa akin, halata naman, malabo na yung mata ko. Yung mga, tawag doon, Touchscreen. yung mga touchscreen, yung mga gano'n na malalaki na yung sulat, mas nababasa ko siya kesa yung, alam mo yon yung manual na mga nasa dash. So gusto mo yung mga digital gauge Yung cluster? mga ganun lang, ganyan? oo. Although ang importante lang sa akin is yung sensor, yung sensor sa harap, sa likod, sa Oo. gilid, tsaka yung kita mo yung pang-parking lang yun eh. Kita mo yung harap, kita mo yung likod. 360-degree camera. Yung ganun lang. Pero other than that, old school ako eh. Sa totoo lang, pagka nakikita ko yung mga test unit nyo, naiinis ako eh. Hindi ako techie eh. Minsan, oo nga. Oo. Oo. Tsaka siguro kaya ako, sa totoo lang, kaya hindi ako nagraradyo or kung ano man yung CarPlay Apple na yan. CarPlay, yeah. Ayoko kasi nung nagdadrive na marami akong kinakalikot. Old school talaga. Drive. So, Ganun lang. pag nagdadrive kayo, di kayo nagraradyo? Hindi. Hindi talaga yung nagra-radyo. Talaga? Oo, hindi. As in, tahimik lang yung kotse. Oo, ever since. Kasi mas maingay ako eh. Tsaka ano si Daddy, particular pag may narinig na tunog, ano yun? Saan galing yun? Yung konting, alam mo yun, may konting squeak. Oo. Ayaw ko yun. Ayaw niya nun. Hahanapin niya saan yun, papaayos niya or gagawa niya remedyo. Ito pa naman, ang kulit. Pag nakasakay, ganun ang ganun. Drummer siyempre, di ba? Eh, tingnan. Ano yun? Wala, ako lang yun. Sinabi na huwag maingay pagka ano eh. Ewan ko sa'yo. Kasi pag may tumutunog na ganun, kasunod nung gastos. Oo, actually, yun nga eh. Pagka ano, kaya Di ba? remedyo agad. Kasunod nung gastos eh.
Kaya ayaw ko makakarinig ng mga ganun. Pero agree ako kay Daddy. Ang gusto ko rin na feature na meron sana to is yung Apple CarPlay. Bukod doon, yung 360-degree camera. Kasi, madali naman mag-park gamit yung mirrors, pero iba yung nabibigay sa yung view nung Oo. yung Pag naka overhead 360. Tsaka lalo na pag medyo tight yung parking. Para hindi mo na kailangan ng taga-katok. Oo. Gaganon. Ayun nga. Hindi mo Pero bibigyan hindi ng ko barya, no? maintindihan paano nila nakikita yung sa taas eh. Wala namang camera sa taas. No? Ano? Dito lang yun, Dad. Ah, dito lang ba yun? Illusion. Papa-explain natin yun kay Jerome. Akala ko may camera sa taas eh. Yun Oy, lang. Jerome, explain mo yung kay Tito, ah. So, Tito, nakaugalayan kasi namin sa Philcoche, nagtatanungan kami. Parang 3-car garage, ano ilalagay mo ron? Na pag nilagay mo yung 3 kotseng yun, set for life ka na, wala ka nang hahanapin. Hindi naman Heritage, Loyola at saka St. Hindi naman, Peter hindi yan. Ano? naman. Yung pag meron ka na talaga nung 3 yun, talagang safe na safe ka na, no? Rest in peace ka na talaga dun. Hindi, sa akin, well, sa ngayon, of course, hindi ko siya iiwan. Hindi siya yung mawawala. Diyan So, pa rin yan. dalawa na lang. Oo, ang isang problema ko lang dito, pagka nauso na talaga yung electric, baka wala nang diesel. Yeah, papunta na dun eh, di ba? Paano siya aandar? Di ba? Oo nga naman. Kasi ngayon, ang mahirap hanapin yung charging station. Oo. Baka dadating yung time na mahihirapan ka nang hanapin yung gas station. So, yun lang yung isa. Pero in the next 10, 15 years, kaya pa naman siguro. Pero feeling ko, sa akin personal opinion ko, huling mawawala ang diesel kaysa sa gas. Kasi diesel ang ginagamit ng trucks eh. Commercial Oo, vehicles. Oo. Yun naman siguro yung ano nun. Dahil yun lang yung isang ano diyan. Although kung mga 20 years up at wala na yon, problema na niya yun. Di ba? Sa bagay. Kasi baka wala na rin ako. Nun. Nagugulat ako sa'yo. Di ba? So ano pa yung dalawa? May Dalawa yung inaano ko na ano, yun talaga gustong-gusto ko yun noon pa. Kung kotse pag-uusapan. Ano ba basa doon? Porsche. Secret. Porsche. 911. Yun, yung 911 o kaya yung Targa o kaya yung GT something. Meron pa nga dyan yung box. Oo. Ano yun? Yung... Minibus? Hindi. Yung... Bagong kombi. Yung combi. Kombi. Oo. Nakita ko nga nung pinost nung isang kaibigan ko na 75 years old yung combi eh. Sabi ko, boy, pa kaya yung combi na yan? Boy, bibiling ko yan. Parang candy lang ako. Mapera nga pala. Hindi kasi ano na talaga yun eh. As in, Oo, lalo na sa age niya. pa-vintage na yun eh. Culture nila yun Oo eh. Kasi yung panahon namin, talagang hindi naman uso aircon nun. Oo. Oo, hindi uso aircon nun sa kotse. Malamig pa nun eh. Oo. Tsaka hindi traffic. O yun, yung combi. Pero, yun nga, itong Pajero ko, yung Porsche. At Tsaka saka, kombi. syempre, pag tumatanda ka na, ano mo na rin yung comfort, Alphard. Oo. Hindi ako real sa Alphard mo. Alphard. Mm. Pero sa Alphard, sakay na lang kayo. Di na kayo magdadrive. Oo naman. Yari Pero ka. pwede pa rin. Pwede pa rin mag-drive. Mukhang madali na ma-drive yun eh. Oo. Sabi mo man, dream lang eh. Di dream lang. Oo nga naman. Di ba? Hindi, kasi ayoko na. Masasabihin ko, Ferrari, Maserati, low. Hindi naman yan, para sa akin, hindi yan reality. At saka ang hirap kaya i-drive nun. Well, oo. Mababa Ang baba nun, tataas na humps dito. Yung ba pala, Di ba? Hindi, ako, yun lang. Kaya Kumbaga, maganda. Gusto ko para yung lang, Porsche 911, tsaka- para lang tawag dito, yung maging realistic tayo. Siyempre, when you dream something of reality. Hindi yung, bagay, walang masamang mag-ambisyon. So ngayon, kung ibenta nyo tong Pajero tsaka yung Altis, makakabili kayo Alphard. Hindi Kano ba marami ng pera? Oo nga. Dream lang eh. Ano ka ba? Ay, ikaw, Marts. Ako rin ba? Ano yung tatlo mo? Well, parehas kami ni Daddy sa una. Common denominator, ito talaga. Gusto ko isa i-keep. Tapos, syempre, gusto ko rin yung isa ko pang dream car, Audi A4. Diba? Audi ba Audi? Audi. Audi. Audi A4. Tapos, yung isa, syempre, sabi niya kanina, electric, di ba? Kuha tayo electric, Dad, sa dreams natin. Diba?
Ikaw na, electric dreams. Alam Kaya- nila mami yan, tsaka ni Kayo daddy. magbayad kuryente. Oo naman. Siguro sa ano gusto mo electric car? Pucha, ano ba yung ginamit natin noon? Ioniq 5. Ioniq? Hindi, ako gusto ng Ioniq 5. Ganda nun, ha? Yun ang aking tatlo. Ano nagustuhan niyo sa Ioniq? Ha? Ano nagustuhan nyo? Yung tanong mo sa kanya. Pucha, walang tunog. Walang tunog, tapos... Yung ride niya, ang ganda, tas maluwag. Alam mo yun? Actually, sa labas kasi mukha siyang Oo. maliit. Pero pag pumasok ka sa loob, ang Ang luwag. ganda niya, ang ganda niya. Actually, ni-recommend ko nga yun doon sa boss ko eh. Sabi niya sa akin, Ay, hindi. sabi sa akin ng boss ko, ano ka? Wala sa budget yan. Ini-recommend ko yun talaga sa boss ko. Oo, sabi ko nga, puntahan sabi ko, ma'am, natin. dadaan ako sa inyo. Bakit? Dala ko yung electric vehicle ng Hyundai, yung Ioniq. Sagot sa akin, no need, thanks. It's beyond the budget. Ko, hindi na ako pumunta. Hindi, nagustuhan ko talaga siya. So yun ang aking top 3. As passenger, okay. Mas okay siya. Mas okay siya. Oo. Pero ako, ayoko kasi ng passenger, mas napapagod ako eh. Bakit? Actually, gusto niya talaga siya nagmamaneho all the time. Eh, hindi ko alam. Basta parang mas pagod ako pagka pasahero lang ako. Kaya pag test unit, gusto niya makarating na agad sa pupuntahan eh. Ewan ko. Wala lang. Mahilig ka lang talaga mag-drive, Dad. O sige. So yun po ang ating episode ngayon dito sa Car Spotting and ang dami nating natutunan ngayon kay Sir Ay, Prince, Arjun. wala snacks? Wala. Wala snacks na kay Stanley. Magsasnack kami actually. Hindi lang namin kayo sasama. Kasi hindi to food crawl, car spotting nga to eh. So yun, that's it for today's episode. Ako si Marlon Aguilar, yung cambio boy next door. Kasama ko ang aking daddy na si... Arjun. Yan. Martin, kumakambyo, katabi mo tatay mo. Grabe ka. So yun, I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!